Sir, yung guard dog nyo, oh. Ay, nauna na. Sir, dito lang. Happy birthday! Yun. Malayo pa. Okay. Matagal-tagal na tayo hindi nagaganto. Itong ating blindfold challenge. Kala ko bon. Hoy, kakabonus na! Bin, kailan yung huli nating blindfold challenge? Matagal-tagal na eh. May mga 3 buwan na. Pero yun nga, ito ang una nating blindfold challenge ngayong taon. So, sa mga bagong dating dito sa channel na to, ang blindfold challenge basically ay mamimili sila ng mga ingredients na ipapaluto nila sa akin. Kailangan ko makagawa ng 3 putahe, pare. Kapag nahulaan ko ng tamang ingredients, meron akong makukuhang pera na 50 pesos. At yung 50 pesos na yun, pwede ko ipambili ng kahit ano pang ingredients para mabuo yung dish. Tapos meron din tayong ilang lifeline pag nahihirapan ako. Tama ba yun? Tama. Ngayon, ang tanong ko, una sa lahat, saan kayo namalengke? That you had. So, dapat sa Arangke kami. Oh, Sa Arangke pa rin naman kami. Arangke Market sa may Arangke Market sa may recto. Pero, ang nangyari is, dahil tanga kami, late kami nakarating, sarado na. Tayo punta ngayon. Arangke. Arangke Market. Wala kami mahanap masyadong detalye tungkol sa Arangke. Pero lumang palengke na rin siya. Sa bayan siya ng Divisoria. Sa Arangke kasi, nagtitinda sila ng mga kakaiba talagang pagkain. Ganon, mga exotic yung tinda nila eh. Tapos, ayun, good luck sa'yo, Ninong. Kasi, ito talaga, malupit na blindfold. O, yung pa, sariwa pa. Hindi ba kasi ng wag? Ito pala eh. So ito tinuro sa amin nung isa babae na Gulat ako, kala ko may aso. Sarado na lahat, wala nang baka. Ano mo to? Ano yan, te? Ito. Yan na lang kayo sa tikoy. Hindi, isa tikoy din. Ay, jellyfish po. Yan pala eh, tikoy. Yan. Ito pwede, Nintendo. Pwede. Soler daw eh, soler. Pre, malupit tong trivia na. Okay. Ocean Palace Marine Products. Gagi. Nasa magkano itong mga ganito? Pag isang kilo mo pataas, 4x4 yung bamboo. 4-5 kilo. 450, 200, 500 kilo. O, sige, labas mo, Midi. Amantes ba yan? Okay. Nasa magkano yan? 3 something. Tayo, siya, wala isa. Puro seafood yung nabili namin muna. Parang hindi sayang yung punta. 100 kilo daw, pre. Nakakaibang kulay ito eh. Polon chai daw. Polon Ano chai. pa? Polon chai. Ano mga luto pwede dyan to? Puro sabaw. Baby bok choy. Okay na po, tapos na po kami. Kakain na lang po kami. Karanahan kay Kuya. Kuya, may masarap bang kainan dito? Malapit lang. Dito kasi walang dining, take out po eh. Take out lang. Lingnam po meron. Sige, yun. Sige, ilabas nyo na. Maghulaan na tayo, pare. Ilang items yung binili nyo? 10. Lagi namang 10. Okay, very good. Wala Tara nang na. extra kasi ayaw namin magtanggal ka eh. Doon tayo sa pinakamadali. Luna! Ayun. So, yan. So, ito po si Luna. Ayan na. Ay, kikis oh. Kiss. Uy, Diba? baba na. Okay na, baba na. Baba. First item, ito po. Pucha, mukhang mabigat yun ah. Oo. So, Sino yan? ilalagay ko ito sa mas appropriate na lalagyan. Kinuchilyo niya, yung plastic. At yung tunog ng plastic na yon, tunog siya ng plastic na kadalasan ginagamit sa prutas. Yung manipis na plastic. Sir, ito na po yung una niyang huhulaan. Yung nalagyan niya ay yung chopping board natin na puti na maliit. Nakakita eh. Wala! Nakakaamoy eh. Ay, alam ko na agad to. Tikoy. Yun! Ano, final answer? Pwede kong amuyin, hindi ho ba? Oo. Ang tikoy mabango. If I'm not mistaken, kasi usually yung mga tikoy na normal, yung puting tikoy, hindi siya ganito kalagkit. So malamang ito ay may additive pa. Hindi ko na alam kung anong kulay, syempre. That's beside the point. Ito ay tikoy and that's my final answer. Yan ang tikoy. Item number 2. Hindi mahuhulaan. Ano to? Anit ni Elon Musk? Nandun ulit siya sa chopping board natin na maliit. Okay. Malagkit din. Hindi mo mahuhulaan yan. Parang tikoy din siya eh. Tapos, may something sa taas. Ngayon, yung something sa taas, parang hibla-hibla. Gusto ko yan. Sir, may something. May sutos! Shoot! Sir, konti na lang, didikit na yung dila! Ang daya! Pagka ba dinig Okay, tanong. Alam ko ba tong item na to? Hindi namin alam. Hindi, alam pwede oh. May... Ay! Sa pananalita ni Rani, parang hindi ko alam tong item na to. Parang tikoy tong labas eh. Ano to? Special na tikoy? Tama ka! Tikoy pero ube flavor! Oo, hindi kita masyado. Nalalasaan na. Tapos, patungan pa yung patungan. Ay, ito po. Yung kung ano may additive dyan sa taas, parang wala ring amoy.
Ay, hindi ba niya alam? Yun yung bayad. Oy! Ba't mo tinikman? Ang daya! Wala. Kung eto ay walang amoy, malamang eto rin ay wala masyadong lasa. Tinikman mo na eh. Tapos wala ka na lasahan. Teka lang. Para siyang tikoy na mayroong bukayo sa taas eh. Yun yung pakiramdam sa kanya. Ito hibla-hibla na to. Para tong buko. Tikoy talaga to kasi wala siyang mantika so hindi siya animal product. Sir, papanis yan nga. Ganyan mo. Ay! Mani! Sir, bawal yung subo yan, sir. Kailangan ba specific? Siyempre, ano ba yan? Kasi baka pwede ko sabihin na ito ay tikoy. Walang pagkain. Pwede ko to sabihin na tikoy na may mani tsaka buko. Alam mo yun? Pwede ko sabihin yun. Hindi ko alam kung ano yung tatawa. Yun yung masasabi sa kanya. O sige, yun na yung hula ko. Tikoy na may buko at mani. That's my final answer. Wala. No, final answer na. Final answer. Oh, Vin. Ano to? Gabi cake. Gabi cake yan. O sige, dahil nag-ano ka na, tikman mo na yung hibla. Pwede ba? Di ba ilaw yan? Okay, sige. Ano tayo dyan? All one. Okay, next. Next item. Okay na, sir. Tikoy uli! Ano to? Hindi pwede yan! Hindi pwede yan! Bawal yan! Seryoso ba? Ito yun? Leche! Yung tunay na pangatlong item, leche! Next item. Magaang. Uy! Dahon. May balintawak. Wala siyang masyadong amoy. Pero eto, mahaba siya dito. May ugat pa siya dito na hindi malupa. Which means to say, either maganda yung pagkakahugas yun ito o ito ay parang kangkong na tumutubo sa tubig. Hindi ko talaga masabi kung anong dahon siya. Pero nung ako ay nasa hotel dati, lagi ako meron pinagtatawanan doon na klase ng dahon. Kasi tuwing sinasabi yung pangalan ng dahon na yun, meron siyang Filipino, katulog siya ng isang salitang Filipino na walang kinalaman sa dahon. Ang tawag nila doon ay kailan. Yung kailan na yun, alam ko natikman ko yun and it functions the same as kangkong. I mean, na parang wala siya masyado lasa, texture siya, tapos sinasarsahan lang siya ng konti. Ngayon, hindi ko pa nakikita yung kailan in that form. Pero sige, ito ay kailan. Final answer. Mali. Mali? Mali. Ano ito? Polonchay. Search nyo nga kung ang kailan at polonchay ay parehas. Mali, magkaiba. Magkaiba ang kailan at polonchay. Ang kailan is Chinese broccoli. Ang Okay. polonchay is Chinese, spinach. Okay. Sa bagay, yung polonchay, nakikita ko rin sa mga Chinese resto yan eh. Tapos dumarating yan, luto na. So, shit, mahirap nga tong ano nyo ha. Mahirap nga to. Sabi ko sa'yo eh. Mukhang wala pa akong pera, 50 pesos pa lang. Item number 4. Wait lang po, sir. Uy! Nakalagay sa isang plastic na lalagyan. Sige, ito muna, sir. Hoy, wag mo kulituin! Ah! Uy. Yung ganong tunog ay tunog ng sariwang bok choy. Kung makikita nyo to, para siyang pechay Tagalog na mas bilugan yun dito. Para siyang bok choy o pechay. Ito lalo to. Tira mo to, Bin. Pechay na pechay to eh. Yan yung dulo ng pechay eh. Oh! Inamoy ko lang. Sige, wala na. Kahit hukayin kong isip ko, hindi ko masasabi kung ano to. Pero sige, just to answer, ito ay bok choy. Okay na, good, sir. Tama! More specifically, baby bok choy. Baby bok choy. Okay. 100 pesos Bok choy na. pa rin. Ano kaya? Itechiwa. This is item number 5. Tama pa. Ha? Buhangin. Either nalaglag dito sa sahig kanina. Kasi hindi nyo hinugasan mabuti. O ito yung habitat niya. Meaning ito ay seafood. Pakinggan nyo Para siyang seaweed. Pero ang pakiramdam niya, para din siyang buhay. Huwag mo dilaan. Hindi ko pinidilaan! So ito ay seaweed. Ngayon, Ito. anong klaseng seaweed? Pero kasi at the same time, medyo may amoy siyang fishy aroma. Pero at the same time, amoy din siyang mushroom na rehydrated. Pwede ko bang sabihin na general na ito ay seaweed? Final answer? Kasi sa bagay, pwede ko ba sabihin na ito ay isda? Aday-adayang klaseng isda. Pero ito ay, sige, seaweed na lang. Seaweed na lang tayo. Final answer. Mali. Ano to? Jellyfish. Isa rin siya nasa isip ko. Ang problema, yung jellyfish na ginawa namin dati sa Haya, malaki talaga. Naka-styrofoam malaki. Sige, pang-anim na item. Item number 6. Item number 6. Yung humihima sa akin, hahambalo siya.
Mabuhangin na naman to. Para siyang gulay ng dagat. Medyo ma-leather siya ng cold. Medyo amoy champoy, na amoy hog casing, na balot sa asin. So malamang ito ay asin. Konti na lang naman yung items natin. Google mo, babe. Google mo, gago. Blanc is a Chinese dish of fermented blanc that's salty, sour, and a little sweet. It is a common ingredient in southern China and is often used in soups and stir-fries. So asin nga to, fermented siya eh. Again, mukha siyang pechay. Tulad sinabi ko kanina, wala akong ibang alam na gulay na may ganong klaseng structure, kundi pechay at bok choy lang. Pero ang bok choy medyo maikli, eto pechay na mahaba. Pero kasi, siguro due to the fermentation, ang weird ng something niya dito, matigas siya. Pechay, yun na lang. Hindi ko talaga alam eh. That's my final answer. Final answer, fermented mustard cabbage. So, mustasa. So, hindi pecha yun, diba? Same din pala ng structure ang pechay tsaka Mustasa mustasa. siya. Pickled na mustasa. Oo. So, ang tawag talaga sa kanya is ham choy. Pero yung nilagay ni ate dito is muchay. Shit, sandaan Sir, palang pera ko. Pang-ani mo na yan, sir. Item number 7. Malamang, ito ay protina na. Kasi wala pa ako nakikita protina. Mukhang hinuli niyo yung mga protina. What? Akala ko, Sabi ko sa inyo, pero mahirapan yan. akala ko ito ay parang paa ng crustacean, lobster o alimango. Tangkay na kinuha niyo sa labas. Ayaw mag-snap. Sige, dahil mabait ako, nahihirapan ka eh. Alam namin yan. Alam mo rin yan! Alam mo rin yan! So malamang, ito ay isang common ingredient in a different form. Kaya tinulungan ka na namin, ha? 100 pa lang, baka wala kang maluto eh. Sige. Oh. Hint dot tayo. Goto, yun yung una kong clue. Pares, tapos yung pangatlo, Achilles. Dried tendon. Final answer. Tama. Okay. Hindi ko alam tong ingredient na to. Hindi mo alam yan? Hindi ko alam to. Alam ko yung tendon. Oo, alam ko yung litid. Alam ko yun. Pero dried tendon, nakapag natuyo pa siya, ganito siya. Tsaka yung amoy niya kasi, hindi siya amoy meat product. Oo, may ano? Amoy May kandila. 500 pesos. 150. 150 pa lang ba? 150. Ilan to? Pang 8? Item number 8. Ayan na po, sir. Nasa harap niyo na, sir. Fuck! Ang laki! That's what she said! Pero mas magaang siya. Meron siyang lines pababa dito. Medyo hollow siya sa gitna, hindi siya siksik. Kasi nakikita mo tong curvature na to. Okay, syempre gulay to, sure na sure tayo dyan. Sige, nasa pamilya ito ng kalabasa. Final answer. Hindi, ano yun? Ano nasa pamilya ng kalabasa? Ito ay butternut squash. Final answer? Final answer. Mali. Mali! Mali. Ano ito? Kundol. Kundol! Never pa ako nakakita niya ng kundol na talagang gulay. Ano to eh, minamatamis lang to eh. Winter melon. Winter melon. 150 lang pera ko. Oh, sir. Hindi, actually, 12 pala nabili namin. Sige, may chances May tayo. chances ka. Kung Sige. mahulaan mo yung dalawang sobra, sige. Dadagdag Sige, namin. sige. Wait lang, sir. Inaayos natin for the camera. Item number 9. Nakita mo to? Ulong malaki. Mas biglang lalaki dito. Tapos eto, lalo to. Ang meron lang yan ay tatampal. Eh no? Yung ganun siya umatake. Hoy! Tatampal yan. Tatampal. Final answer. Mali, baboy na Michelle. Ano? Tama ba? Tama! Okay. 200. Next item tayo. Maraming salamat po sa committee at binigyan niyo ako ng bonus. Sige Yes. po. Item number 10. Game? Oh. Kailan to? Ay, alam ko na to, pre. Napanood ko sa SpongeBob to. The Magic Conch Shell! You mean like this? Conch o kaya conch. Kung tama. ano man yung basa doon Tama sa naman, tama. linting na salitang yun, then that's my final Pero ang answer. tawag nila dyan, tama yun, pero tawag nila dyan red shell. Pero tama pa rin naman. Tama na, Conchel, Okay, magkano ang pera ko? 250! Okay. Sige. Tulog prutas yun Okay na ba? Item number 11. Tikoy na naman to eh! Alisin nyo na yan! Dalawang daliri ko pala dumiting, alam ko ng tikoy eh. Uy! Ulan siya. Pahaba. Medyo triangle siya. Meron akong hula. Nung nabili ko to from way back, siguro around Pang-Android pala to. 15 siguro. Nakabili ako nito, wala nang shell. Pero kung titinan mo yung triangle construction niya, tsaka yung medyo kulubot sa edges niya, para siyang abalong.
Final answer? At yung pagmamadali mo sa akin at sudden katahimikan nyo ay nagsasabi sa akin, tama ang sagot ko. And yes, that is my final answer. Mali. Mali! Hindi, abalo na. So ito yung last. Item number 12. Nasa microwavable, so sinali nyo lang to. Pinakinggan mo eh. Sa'yo mo dilaan. Hindi ko dinidilaan. Final answer? Wala pa, leche! Amoy siyang asparagus. Hindi siya amoy fermented. Pero bakit nakababad sa tubig? Ayun ay dilaan mo, baby, kung saan ito ay titikman ko para mahulaan ko. Ano, pwede kong tikman to? Pwede. Pwede. Napurat na namin sa lata. Sir, kala ko ba tikim lang? Ba't labo na yung Sarap to, ah. Nakatikim na talaga ako neto. Ang lasa niya ay para siyang asparagus at kasing tubig siya ng yung Korean, yung soybean sprouts, yung para makakapal na toge. Para siyang ganon. Ito ay dahon. Ito ay matubig. Baby radish sprouts. That's my final answer. Mali. Mali. Ano to? Ang nalagay dito, tamyaw. Hindi kasi alam na ano yung ibang tawag. Pero upon my research, ano siya, peas sprouts. Pea sprouts. Medyo mahirap, ah. Pwede na magtanggal. Magkano kailan? 250. Di ba, puro 50? Oh! So, eto na yung mga pinahulaan nyo. Nahirapan ako, pre. Magkano ako? 650? Tubig lang. 250 lang ba? Pinagbigyan ka pa namin. Tikoy. Tikoy. Teka, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 dapat. 300 dapat ang pera ko. So, Ngayon, eto kasi mga to. Eto, madali na naman luto yung tatampal na yan. Lalagyan mo na ng gulay-gulay sa gilid dyan. Mabilisang sauce lang, mabilisang luto lang din kasi talaga imamanipulate masyado yan eh. Yan na yun eh. Masarap yan eh, di ba? Etong abalong, it says, I care about the way I look but I'm still approachable. Sa mga nakakagets po nun, hindi nyo alam yun. Sa mga nakakagets po nun, comment nyo sa baba. So eto, hindi pa ako nakakaluto nito, par. Kakaiba itaw. Yan yung nasa postcard. May mga bagay dito na hindi ko alam kung paano lutuin. Mga gulay, gigisa lang naman yan. Eto, hindi ko alam kung paano gamitin tong bagay na to. Anong gisa daw yun? Hindi ko alam. So para siyang eto na mismo siya. Eto na yung pampalasa mo. Pampalasa. Parang ganun. Like, di ko alam, binababad pa sa tubig yan, hinuhugasan pa ba yan? Hindi ko talaga alam. Ngayon, alas 8 na ng gabi. Nahihirapan na kami mamili sa grocery. So, susubukan ko na lang dito mamili sa tindahan ni Mang Alvin. Ano yung mga ingredients na kasama na sa challenge na to? Toyo, suka, asukal, Yung mga mantika, asin, kitchen staples. paminta, chicken powder. Bawal. Di ba kasama Di ang kasama pork yun, chicken? Sige, ganito. Mag-iisip lang ako ng konti, tapos magluto na tayo. Maramihan talaga dito sa mga ingredients na to. Hindi ko pa talaga nagagamit. Wala pa ako experience sa kanila. So, actually, katulad nyo lang din naman ako na pangkaraniwang kusinero sa bahay. Nga iba lang, nakaka-expose ko siguro yung sarili ko sa mga gantong bagay kasi, nyari, ikaw nagluluto lang sa bahay. Pag nakakita ka ng ganito, hindi mo naman papansinin eh. Unless meron ka na exposure dito sa bagay na to, di ba? Dito kasi, kumbaga, ginagawa natin to together. Dito, malalaman natin kung ano ba talaga property sa ingredient. Itong mga to. So, ito ay beef ba? Hindi ko alam eh kung anong klaseng tendon eh. Hindi ko alam. Basta tendon daw siya. At mukha siyang napakatigas. So, pag wala kang alam, anong gagawin mo, Alvin? Magtatanong. Hindi, i-google mo muna. Sabi sa Google, pakuluan daw ng konti para lang, siguro, matanggal yung dumi-dumi kasi parang naka-expose na siguro sa labas to. Tapos, tsaka pakukuluan na matagal. So, kami, pressure cooker namin. So, ito yung magiging base ng isang klaseng soup, di ba? So, lagay natin yan dyan. Tapos, eto pa isa, jellyfish. Nakapagluto na kami ng jellyfish dati sa hotel. Ang laki nun, isang malaki style yun. Tagal namin hiniwa yung bagay na yun. Tapos, I remember it so distinct. Na talagang pinakuluan namin siya. Hindi namin pinakuluan, binlunch namin. Tapos, pagka-blunch namin, umurong talaga siya. Tapos, gusto kong malaman kung eto ba ay maalat. Ano natin? Sobrang alat. Sobrang alat. So, kailangan natin siyang... Pero may tamis ng konti, So, eto, lulutuin ko muna siyang ganyan, tapos sasalad natin. Ngayon, meron tayong mga ibang gulay-gulay dyan. Such as yung yung pea sprout na parang masarap siya sa salad. Ito yung mga pangkaraniwang nakikita nyo sa Chinese cold cuts platter. Subukan natin na gawin siyang kakaibang salad. Pwedeng gawing cold cuts, pwedeng gawing yung parang salad nga. Kasi baka mamaya, hindi pwede kasi sobrang alat. Hindi ko alam eh. Meron malalaman natin yan. Subukan natin ipa-leach out ng konti yung alat niya. Lagay natin dito. Ayan, medyo nagkukulot-kulot siya ng kaunti. Tapos natin yung tubig. Yan na lang yung natira, pre, konti nga. Kaunti na lang. So meron po marunong magluto nito. Pasensya na po Oo, kung tama ba itong ginagawa na. Kasi hindi talaga ako marunong.
Pero ako amazed talaga ako sa sa Chinese cuisine kasi ang tindi ng mga luto nila eh. So eto na siya, yung beef natin, yung tendo natin. Ipe-pressure cooker na natin to. Wala tayong ilalagay na kahit ano, tubig laang. Ikaw na, Midi. Tapos doon sa soup natin, kasi gagawin nating, ewan ko tatry natin gawing soup yan. Ang ilalagay natin dyan na dahon, baby bok choy natin. Baby pechay natin. Ang cute nito oh. Tsaka tinan mo, meron siyang parang ano sa gitna, yung bilog-bilog. Ang gusto kong gawin dyan, maglalagay tayo ng parang noodles siguro sa kanya. Ang sabi nila Rani kanina nung nakakat, eto daw, ang turo sa kanila, ito yung gabi cake. Sabi, ito daw ay tinatrato na parang noodles. Tikman muna natin. Ay, may mga gabi sa loob. Kala ko sa labas lang siya. Gabi cake. Ngayon, hindi ko alam kung rice ba yung labas niya. Yeah, pero masarap. Gagawin natin, ilalagay, isasama natin ito dun sa sa soup natin. Masarap. Ang matubit dito, naglagay pa talaga ng mani, 2 piraso lang. Medyo mahirap yun ako. Oy! Who's there? Arangke ho. Okay. Who's there? Arangke ho. Yun ang maganda. Shit, sana ako nakaisip nun. Yan. Cold tong gagawin ko Cold salad tong gagawin ko. Ang konti yung isang malaking container, ito na lang yung natira. Ang konti niya na. So sige, paki-rep na to, Dre, para mamaya kapag dinrest natin, malamig na. Ngayon, ito, yung ating magic honcho. Hindi ako marunong gumamit itong bagay na to. So tulad mo, i-google ko. Pinapalo-palo daw to ng kode para daw mabuksan. So ito daw, yung parang ano na yan, yan daw yung paa niya. Baliktad na kutsilyo. Ayun! Doon sa pinanood ko, ang dami niyang trimming sa tinanggal. Lahat ng itim daw na part na yan, tinatanggal. Tapos eto daw, yung dulong part, eto yung mga laman loob niya, tinatanggal daw. So dahil nawakwak na natin yan, ituloy na natin. Shoutout sa taong unang kumain nito. Shoutout po sa'yo. Ang galing, ang tiyaga mo po. Ang kain ka lang, gigisingin mo yung buong barangay. Siguro kung merong marunong mag-prepare nito, paki-comment nga sa baba kung paano ba. Kasi mahirap to mahirap to. So sa hirap natin, meron na tayong 3 piraso. Pakuluan lang natin iba, tapos matesting natin. Pero eto, isotay na lang natin to. So eto, makukonsider ba natin na dish to o para ine-explore na lang natin? Para hindi ko magagawang dish to sa konti ng laman. Diba? Nag-isa-isa kami. Si Amity isa, si George isa, si Rani isa, tapos si Andre isa. Kasi nakakaubos ng lakas par. So ito na yung nakuha namin. Yung isa, plating yan. Sa gitna yan. Ang sabi doon, tinatanggal daw yung paa niya at ito daw yung paa niya. Yan. So ito lang yung laman na nakuha natin. Kasi feeling ko yung mga gantong klaseng potahe, gantong klaseng ingredient. Gusto mong matikman yung lasa ng protina without, covering up the flavors. Kasi ang hirap di ba? Kailangan mo talagang malasahan siya. Kaya hindi natin masyadong titimplahan to ng matindi. Buti na lang kasi maliit lang yung budget ko ngayon, di ba? Yan. So ito, ang gagawin natin, stir-fried lang to. So, meron tayong 2 dish on the way. Ngayon, sacrilegious ba kapag ihahalo pa natin tong abal? Meron talagang dinadive talaga ng malalim. Yung sa pagkakaalala ko kasi meron talaga yung abalo na malalaki talaga na mamahali na pinapakaila sa mga emperor. So ito yung shell niya sa labas, ang pangit. Pero sa kabila, ang ganda. Merong parang mother of pearl. Ang kunat ng laman niya Pero nakakain na ako nito dati. May kunat siya ng konti. Pero hindi siya sobrang tigas. Yan, nahiwa na. Linisin ko lang, tapos baka pwede na tayo magluto ng first dish natin. Bago pa na tayo magluto ng kung ano-ano, alamin muna natin to. Yung laman ni taong winter melon. Isa sa pinagtataka ko talaga, bakit winter melon? Yung karaniwang flavor ng milk tea. Tapos wala tayong upo. So eto, malaki na din namin maubos lahat to. Pero may pinagdadala naman kami nito ni Andre. Para yung mga gatong bagay, hindi nasasayang, di ba? Yun. Ay, hindi siya masyado matigas sa loob. Captain Wuhan. Parang nga siyang upo talaga. Tingnan natin may siyang typical na upo. May gulay. Diba? May gulay siya. First time kong gagawin to. Para siyang melon. Melon pakwan. Lasa siyang melon na hindi matamis. May depende konti asukal. Tikman ko. Asukal. Malayo siya sa upo. Malayo siya sa upo natin. Para talaga siyang melon na walang lasa. So sige, subukan natin to. Subukan natin matamisan. So ito na yung mga kundol. May mga madilaw-dilaw siya sa loob. Hindi ko alam kung pasaba yan o hinog. Gagawin natin to parang kunyelo. Kundol, kunyelo. Alam mo, gatasan ng kulang doon. Milk tin Knock. Hoy! Who's there? Arangke. Arangke ho! Arangke, I'm in love with my best friend. Knock, knock. Hoy! Who's there? Arangke. Arangke ho! This guy is in love with you, Arangke. Hoy! Who's there? Kung ito na... Hoy! Who's there? Kung ito na...
Arangke sa mundo. Alvin, mga Alvin, pabilang po na asukal. Magkano pera ko? 300. 20 pesos na asukal. Lagyan natin asukal. Tapos, eto, naisip ko kasi, hindi nagiging pwedeng ganyan lang yan. Kasi walang lasa. Matamis lang siya. So, naisip ko, ba't di natin lagyan ng mga flavors pwede sa matamis? Masarap naman. Kung pumasok sa isip ko, ay star anise, kaso may magagalit yan. Naisip ko tuloy, eto ay isang napaka-ubiquitous flavoring ng Pilipino. Nilalagay natin sa kung ano-ano at medyo weird. Na ganun yung ginagawa natin, pero it works. At yun ay banana essence, pare. Mga Alvin, pambilan. 2 patak lang. Uy! 2 patak lang, sir. Saan ka lang kami din ng sari-sari store patak? 20, 40 pesos na. Okay, 2 patak. Konti lang kailangan nyo dyan. Sayaan lang natin yan dyan na kumulo kasi medyo may katigasan. There is quite a hardness. Parang ikaw, di ba? So hayaan na natin lumambot dyan, maging minito. Parang binatabi sa sagi na ito. Subukan natin kung pwede ba yung maging kundol kun hielo. Ngayon, habang ginagawa natin yan, silipin natin yung tendon natin. May isang technique pala, no? Pakita ko lang sa inyo. I don't suggest na gawin nyo itong bagay na to. Pero kung talaga nagmamadali kayo, pwede nyo i-depressurize siya ng madali. Ganyan sa lababo, tapos tubig. Kita nyo, may gauge dito. Hindi nakita nila iyan. Pero yung gauge, di ba, video, bumababa yung gauge agad. Ang sabi sa napanood ko dati, due to the sudden drop in temperature sa labas, kaya siya nagkakaganon. Paano gumagana? Hindi ko naintindihan. Ako po'y hamak na kusinero lamang. Amoy ano siya? Amoy lugawan. Alam ba na kaya? Kahay. Potong. Ang sarap, pare! Actually, okay na to eh. Pengi ako mas maliit na lalagyan. Doon natin gawin soup. Ayun, no? Buhos natin yan dyan. Ito ngayon yung gusto kong kalikutin. Mustasa na pickle. Pain natin ng maliliit. Ito, hugasan natin to. Yan, ginagawa daw dyan, gisa. Ginigisa. Okay, sige. Pero hindi ganun yung gagawin natin dito. Okay, nahugasan natin. Maalat pa rin talaga siya. Pero bearable na. Soup naman itaw. Kaya natin dyan. 10 piso. Timbang ang pera. Pikata, mapikat. 13. 13. Sige, lista mo. Ulit, baka mali timbangan. Pikat talaga eh. Tapos libre sibuyas. Ay, di. Magkano yan? 20! Pikat oh. Sige, lista mo. Bawang, pre, wala nang gisa-gisa yan. Sibuyas, manipis lang din. Kaya natin dayaan. Tikman nga natin, tao. Nag-clear siya, oh. Ay, oh, parang condol candy. Oo. Pati asukal pa. 10 piso, sige. Lagay mo, midi. Patis. Ito na libre. Ay! Pati paminta kasama. Kasama paminta sa libre. Wala ka ng customer niya, mampok na, sasabi ko sa'yo. Etong tikoy sana, wala na akong balak gamitin. Pero andito na rin lang tayo. Gamitin natin, ilagay natin dito. So parang bilo-bilo. Pero square-square. Quadra-quadrado. Lobby-lobby. Ilagay natin dito. Pambili ang cornstarch. Magkano cornstarch sa inyo? 5 piso, may 5 piso. May 5 piso kayong cornstarch? Wala po tayo, mga Alvin, pambila ng itlog. 2 lang to, 10 ba isang itlog? Parang maliit lang yung itlog eh. 8 lang yan. Tingin. 6 lang to. Pag hindi kasha dito. Magkano yung kakasya dyan? 8. 8. Hindi kasha. Pag hindi kasha dito, big na yan. Sige. Sige, 12. Lagyan natin ng konting tubig. Halo ng halo habang pinakamabagal. Pare, okay na to. Okay na to soup natin. 'Di ba? O, tikman na natin to. Pahinga akong bowl. Teka lang. Andito pa rin naman tayo, 'di ba? Sayang tong mga dahon na to. Kuha na tayo ng polon chai. Gagamitin ko pa to mamaya. Pero gusto ko kasi ng madahon na soup eh. Yan. Lagyan na natin dyan. Kumanda, 'di ba? Opo! Yes, sir. Oh, hindi galing sa ito. Galing sa sponsor ko to. Galing Kasama yan. Sama yan. O sige, lagyan mo ako 10 piso. O magkano ba? 50! Puta! Sana nag-North Chicken Cubes doble pack na lang ako. Ang garang! Sige, leche ka. Okay na to. Ngayon, bago natin i-plate yan, tsaka tikman, hanguin na natin to. Kailangan kasi may sabaw-sabaw talaga. Diba? Kasi ikokonyelo nga natin to. Oh, may first dish na agad tayo, pare. Pare, parang napaka nung soup. Diyan mo ba nilagay yung gabi cake? Tikoy yata ang nilagay mo dyan. Ay, gabi. Oo nga, tiko yung nilagay ko, hindi gabi cake. Oo, dapat dito yon. Baka pwede pa nating ihabol. Pwede pa. Sige, nakalimutan ko.
Pakuluan lang natin ng konti. O nga, buti pinaalala mo. Oo. So dito sa recipe na to, alam ko hula-hula lang to recipe na to kasi nga, ito yung ng challenge, di ba? Wala naman tayo sinusunod talaga kung ano yung lumabas sa ingredients eh. So yung tikoy siguro, kung gusto nyo lang sundin pwede nyo nang tanggalin. Pero kasi, para masarap din yung may konting tamis. Sa akin sa part ko, madali itong shoot na to kasi walang planning. Planning kasi ang pinakamahirap. So yung planning, nasa kanila. O sa kayo pupunta, bahala kayo. Tapos pamili kayo, bahala kayo. So it's up to them maghanap ng magandang item. At eto na. Pare, ang ating, ano ba may tatawag natin dito? Tendon soup with polon chai? Tendon egg drop soup, pwede yun, di ba? With tikoy. Mukha naman siyang masarap, di ba? Ayan, ang lapot-lapot niya, di ba? Pero masarap nga kaya. Tikman na natin yan. Pero Jerome, soma ka muna. Konti. The perfect shape. Buong paminta. Pero masarap. Lasang-lasa mo yung yung litid. Ito nalalasahan ko may konti siyang tamis. Yan yung gabi cake. Sa dami na makukuha kong gabi cake, yung may mani pa. Gitna yun. Hindi isa yun, oo. Okay. Medyo para siyang tteokbokki nga na less chewy. Ayun yung mustasa na fermented. Hindi ko siya malasahan kasi hindi ko pa siya kinakagat. Inaasahan ko na magkakata siya ng lasa. Pero hindi masyado. Pero eto, tikman natin. Okay, meron siya. Pero kailangan mong manguya. Gusto ko kasi sa soup, maraming dahon-dahon. Yan, tulad niyan, no? Kunin natin yung tendon. Ayan. Kita mo yan? Ang init. Pero pre, ang sarap. Okay, accidentally, nalagyan natin ng tamis. Wala namang tayong intention maglagay ng tamis yan, di ba? Pero dahil nalusaw yung tikoy natin, parang nagkaroon siya ng tamis. Hindi siya masamang bagay. I mean, madalan tayo ng soup na matamis. Pero hindi naman to, parang dessert soup. Hindi ganon. Balance soup, alam mo yun, pambalanse. Sarap. Well, no? Okay sa'yo. Huwag mo. Masarap siya. Ngayon, mas masarap sana to kung may budget pa ako, gagarnish natin to halimbawa ng puti sesame oil. Teka lang, Bin, eto wala na to sa wala na to sa budget, experimental na lang to. Sayang wala tayong black vinegar. Eto, red wine vinegar. Kasi parang masarap siya with suka no? Halika dito. Yan. Higop. Diba? Nabuhay yung lasa niya. May suka. So kung meron kayong black vinegar, or at least sa kaso namin, ito nakita ko, red wine vinegar, o kaya kahit normal na suka lang, bagay siya. Lagay natin to. Ewan ko kung para dito ba talaga to. Lagay natin yan. Parang hindi siya para dito talaga, pero feeling ko naman okay pa rin to kasi wala naman masyadong lasa. Parang ganun siya. Naglagay ka lang sa sariwan toge. Pag kumakain tayo sa mga Chinese restaurant din, soup na soup lang talaga siya na-cook down Walang fresh element masyado. At least yung mga nakakainan namin Pero eto, kung kailang naman kakain, wala namang problema. Masarap din siya. Tanong natin yung mga yan, no? Ayan, no? Ngayon, siguro pwede na natin lutuin yung tatampal. Try natin. Ang laki ng tatampal natin, pre, at gusto ko ma-retain yung haba niya. So, kinuha ko yung pinakamalaki kong lalagyan, steam natin siya dyan. Para hindi kumurba, kukurba kasi yan di ba? Hopefully, sa ganito pamamaraan, hindi na siya, bumaluktot. Kasi gusto nating i-serve yan ng ganyan di ba? Sagyan lang natin ng konting asahin, So, wala kaming takip na ganyang kalaki. May tatakip ko lang sa tatampa. So, takpan lang natin yan hanggang maluto. Tapos, lutuin lang natin yung gulay. Kasi yung mga ganyan, hindi mo naman kailangang i-alter yung lasa niyan Yan na yun That's already it. Sana wag maputol ang ulang. Nalagay natin dito sa gitna. Serve sa inyo, ganyan. Kasi chachap-chapin mo? Hindi mo chachap-chapin yan. Ganyan talaga yan. At eto, hindi pa. Lalagyan lang natin ng konting palamuti. Kasi pre, pansin nyo yung mga magagandang produce, halimbawa yung mga mamahaling isda. Wala namang ginagawa doon lalo sa mga Chinese restaurant, ini-steam lang. Yung sabaw na yan, hindi natin sasayangin yan. Yan din yung ibang flavor natin doon sa ating gulay, which is yung ating polon chai. Pero yung puti-puti, medyo hindi siya kagandahan, so sasalain natin. Nasala na. Nasala na, di ba? Polon chai, yan natin dyan. Tapos lulutuin lang natin yan dyan. O game, wala tayong nilagay dito kasi may alat na yan. Yan natin sa paligid. Medyo weird naman kasi talaga yung itsura niya. Aminin natin. Ngayon, lalong dumami yung katas natin. Kasi kumatas yung gulay. Tikman uli natin. Okay, gusto ko tong gawa ng sarsa. Sayang tatapon ko. Tatapon ko? Hindi! Cornstarch water, hindi ko binili to. Ito yung tira pa kanina. Mga Alvin, may oyster sauce ka. Ito nakita ko na. Huwag ka naman ningin. Nor oyster sauce, pare. Mga Alvin, 20 pesos. Yan. Konti asukal. Kukuha tayo niyang sauce natin. Sa gulay natin ilagay. Hindi ko rin nilagay doon sa shell kasi tatanggalin mo rin yung shell di ba? So ilagay mo dyan sa gilid-gilid. Mamaya sasandukin mo. Garnish lang. Tapos, konti lang din. At eto na pare, ang ating tatampal
with polon chai. Simple-simple at mukha naman siya presentable, di ba? Tira mo, di ba, Alvin? Ang ganda. Oh, saan ka nakakuha ng sesame? Sige na nga ba, di ba makapunta ng langit? 5 piso, sesame seeds. Mukha naman siya masarap, pero paano natin malalaman kung masarap talaga? Tikman na natin yan, pero Jeron, slow mo ka muna, konti lang. The healthy bite, pare. Sarap ng gulay. Harap. Masarap yung... Ikaw, huwag mo pangunahan! Kaya mo magsalita! Dila mo ba yan? Masarap siya. Dito sa tatampal na to, napansin ko, malambot yung shell. Dati kasi usually, matigas yun eh. Tapos dito yan, kakayurin mo yan dito. Ayun o, ay puta. Tira mo oh! Tingnan mo yan. Sagay natin yung gulay. Yan, ang totoong the perfect bite, pare. Karaniwan, kapag lumalaki ang hayop, medyo nag-iiba yung texture ng laman niya. That is not the case with this one. Kung ano yung alam mo na lasa ng tatampal, yun din siya, pare. Gina, liga dito. Okay, kaya mo yan. Ano? Nagbabaha yung memories niyan, babalik. Baha ng talabahan, sikato rin. Malambot niya. Ang lambot, di ba? Hindi siya makunat. It is not gummy. So nangangatin ako, pahingi ng gamot, pero kainin nyo na rin to. Doon na tayo sa susunod natin na lulutuin, pare. Ngayon, stir-fry tayo. Stir-fried abalone and tawag doon sa isa, conch shell with baby bok choy. Magic conch shell. Tutubuan pa po ba ng buhok si Alvin sa poknat? Sinungaling. Putulin na natin ilalim. Ayoko sanang putulin, kaso baka naman masyado malaki. Tapos dito, since stir-fried lang to, mabilisan lang to. Eto na, o Bin, 20 pesos ulit na oyster sauce. Lagay mo na. Tapos, Shaoxing. Grabe naman yung 70! Hanap pa sa tindahan yan. Sir, 20 lang. Oy! Yung sibuyas ko! Binayaran ko yun! Ang gara mo Okay, wain din natin to. Mantika. Yung ating magic conch shell. Sibuyas, lagay na natin. Lagay na natin to. Mabilisan lang to. Nor oyster sauce, pare. Yan natin dyan. Konti lang din. Ayaw natin makover up yung lasa. Biruin mo, may abalona, conch shell pa, may oyster pa. Diba? Ngayon, ang gusto ko lang talaga malaman dito, okay ba to pag in-stir fry? Karamihan ng ng experience ko with shellfish, hindi, tsaka mabilis nang iluto. Kasi hindi natin alam, kasi kanina nung hinihiwa ko yung conch, medyo matigas eh. Konti lang, sesame seeds, sesame oil. Yan. At eto na, pare. Ang ating stir-fried shellfish with baby bok choy. So mukha naman siyang masarap. Ang tanong, masarap ba at malambot ba? Paano natin malalaman yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Okay. Hindi naman medyo naiba yung lasa niya sa bok choy. Pero mas maganda to kasi sa bok choy kasi masyado siyang malaki minsan para ipasok sa hibig mo. So either dahon lang o tangkay lang kakainin mo. Ito, tangkay dahon sa subo. Actually, mas malapit siya sa pechay natin. Kahit yung itsure. Tapos, ang pechay naman talaga, may konting pait naman talaga yan. Karamihan naman ng dahon, may ganun di ba? Tuma tayo sa abalone natin, pare. Malambot. Meron siyang tigas ng konti sa labas. Parang siguro yun yung mas malapit sa shell. Try pa tayo isa. Ayun kung makikita nyo dito, saan ang abalone? May konting brown sa taas. Ay, hindi. Ito malambot. Merong part sa abalone na may tigas ng konti. Pero generally, malambot siya. Mas malambot pa siya sa puset actually. Ngayon, dito ako kinakabahan. Mukha siyang matigas sa aminin ko. Pero matigas ba? Hanap tayo na medyo malaki. Tingnan natin kung ang matigas lang ba, yung pula. Ito. Yan puro pula yan, pre. Para siyang cartilage ng manok. Yung sa breast. Hanap ulit tayo na may kombinasyon. Ayan, kombinasyon. Puti tsaka pula. Okay. Hindi siya matigas na mahirap kainin. Alam mo yung pag nakakain ka ng bistek na matigas. Yung bistek na matigas ang hirap kainin, nakakaasar. Talagang pipilitin mo. Eto hindi, para masasabi mo na baka ganyan lang talaga siya. Kasi ang next dyan? Kasi aminin ko hindi ako marunong nga magluto nito. Binili lang din na nito para biglain ako at matry kong lutuin. Diba? Hindi ko talaga alam kung pinakukuluan ba talaga to. Hanggang lumiit, hanggang lumambot, ewan ko. Diba? Pero ang sarap. Masarap yung lasa niya. Yun nga ang tanong ko. Kung meron sa inyo marunong magluto ng conch, nga sa akin. Paki-comment sa baba kasi hindi talaga ako marunong eh. Ano naman siya, may uulam mo naman, di ba? Lalo yung gulay, ang sarap ng gulay, par.
Meron pa tayo isang seafood dish, kaya gawin na natin. Naisip ko dito bigla, pwede natin to itratong Pilipino at gagawin natin kilawin. Pwede yun. Pero gawa na lang tayo ng salad nga. Well, kung isipin mo nga naman, ang kilawin, baka pwede mo makonsider na salad. Pero hindi yun yung gagawin natin dito. Kaya natin yan dyan. May tubig pa kasing kumatas eh. Ngayon kailangan aware tayo sa alat niya kasi kanina nasaksakan ng alat niya. So titikman uli natin yan. Mang Alvin, Ay, mahal yan. grabe naman. Aabot pa ba pera ko? Sige, pwede, 50 na lang. Isang kutsara lang na makukunin ko. Crush mo mama mo eh. Oh, di kung gano'n, 30 na lang. 50. Pero kayo, kung wala namang ganit na tindero sa inyo, kahit anong chili garlic, yan natin, konti lang. Sesame oil. Ito, hindi talaga ito nilalagay dito, pero kasi ang sarap niya ng hilaw. Yung pea sprouts, tama ba? Konting asin, konting asukal. Yun ganda ng kulay. Kung may budget lang ako, o kaya kung bibigyan ako ng matanda dyan, lalagyan ko to ng luya. 5 piso ang luya. Sige, okay lang. Konti lang naman kailangan ko. Magkano pa kayamanan mo, di natutubo buhok mo, kalbo. Sir, babalik ko to. Sobra. 3 pa to. Turn na exchange. Hangin. Sir, hangin ha. Oh! Konti lang, suka. Lagyan lang natin ng gulay sa ilalim. Masarap kasi ng gulay eh. So, bago natin ilagay ito, knock! What's there? Arangke. Arangke ho! Arangke, get me! Maraming salamat sa MYMP. Maraming salamat. Yan. Ang pangit na itsura niya, hindi ako natutuwa. Kasi ang pangit nung gulay, masarap sana yung gulay eh. Kasi ang fresh niya eh, di ba? Pero hindi bagay yung itsura ng gulay. Ang pangit! Kapag ito ba, yung gantong itsura pagkain, natanggap ko sa restaurant, matutuwa ba ako? Kung bukas ang pag-iisip ko, pero kung sarado isip mo, tulad ni Alvin, magagalit ka. Pero yung itsura niya talaga, hindi masyadong okay eh. Bagay, ganon din naman ako. Mukhang masarap. Tignan natin, Jerome, sama muna konti lang. Para akong kumain ng tira-tira tapos maraming toothpick. Tira mo. Dapat. Hindi siya bagay together. Masarap siya as jellyfish salad lang. Pero hindi siya masarap together. Kasi masyadong malambot yung jellyfish natin. Ang nangyari, habang ginunguya mo, nawawala na yung jellyfish. Natitirang ginunguya mo pa rin yung gulay. Diba? Dapat sabay eh. Diba? Get ko na siya. Diba? Nag-guess mo siya nasabi ko? Wala na yung jellyfish, Nandun pa yung gulay. So, parang pagugulay lang nakain. Yes. Oo, ganun siya. Next time, mag-prepare akong jellyfish, gagawin ko to parang kilawin Pinoy. Kasi eto, alam ko yung jellyfish salad, hindi naman maasim yun eh. Yung nasa cold cuts. Pero ito, inasima natin, inangangan natin. Okay na okay siya. Ang bilis mo mula ng jellyfish. Hindi, kailangan mo hindi ko dadamihin yung gulay. Ito naman yung sinasabi ko. Naiiwan yung gulay sa bibig. Pero yung totoo ko sa inyo dito, na masarap yung timpla, pero yung eating experience, kailangan mo i-adjust. Hindi siya masyadong pleasurable kainin. Tama yung sinasabi mo, dapat minsan ang texture, ang flavors, may contrast yan. Pero sa pagkakataong to, hindi siya nag-work. Sayang to. May potential sana, pero nilagyan ko pa ng gulay. Sayang. Pero okay lang yun, at least may takeaway tayo. Ngayon, turo tayo sa dessert natin, pare. So, eto na, yung ating minatamis na kundol. Mukha naman siyang okay. Oy! Alam ko yan, pare. Namiss ko yung tunog na yan. Yan ay comment of the day. Ano ba yung comment na yan? Galing kay at Faiz Amatonding. Ninong Rai, sobrang gwapo nyo. Niloloko ka lang nila Alvin. Maraming salamat Ninong sa pagtuturo ng pagluluto at lalo na sa advice mo Ninong. Ako pa ay high school student. Still learning pa rin magluto pero meron ng progress. Sobrang nakakatulong po sa pang-araw-araw na buhay. Lalo na po kung nakauwi na ako ay naghihintay po ako ng uploads nyo at nakaka-stress relief. Sana po Ninong Rai mapansin nyo po ako para makita man lang ng nanay ko ang comment kasi idol ka talaga. At maraming salamat. Yan lang po. Have a good day and I love you always, Ninong. Ayan, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat din siyempre sa nanay mo dahil pinalaki kanyang magalang. Ewan ko, ako natutuwa naman ako sa mga nanonood talaga. Lalo na yung mga ganyan na, alam mo yun, na-i-apply nila yung mga napapanood nila dito. Kasi hindi naman lahat talaga na-i-apply. Minsan talaga nandito lang dahil sa... Sa pake?
Sa kagwapuhan. Pero anyway, nga, salamat sa'yo pare. Sana lang, mami, paglutuin mo na talaga siya. I mean, alam ko pinagluto mo na, pero hayaan mo mapasok, hayaan mo mahiwa. Kasi doon ka matututo talaga. Hayaan mo magmatakot sa mantika. Diba? Yun lang. And yun, maraming salamat. Sana, pumayat ako. Sana. Be careful, finger. Kasi magde-dessert tayo sa... Alas 12 na pala. 11:30 ng gabi. Alam ko na ginagawa ng minatamis ang kondol sa atin. Pero yung minatamis candy Ating kondol. Pero yung itsura niya parang mga dessert sa Japan, no? Di ba? Tapos, last money ko na. Pambilan ho ng ebap. Magkano pa ba pera niyan? Gano'n ba pera ko? 45, di ba? 70 daw yung gatas. Kanaka ng kanak! 45, di ba? 46, pero siya 45. Thank you! Busan natin dyan. Uy! At eto na, pare, ang ating kondol. Konhyelo, di ba? Mukha naman siyang... Mukha naman siyang masarap, pero paano natin malalaman yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, soma ka muna. Konti lang. May anak, alam ko marami na naghihintay nito sa inyo and sa wakas, andito na, available na ang Ninong Rai merch. Diyan, lagay mo nga yung mga design dito. Ayan, pilihan nyo lang, di ba? Kompleto yung mga design natin dyan. Limited quantities lang yan. At eto pa, meron tayo Ninong Rai riding jersey dito para sa mga inaanak ko nagmomotor. Eto yung harap at eto yung likod, pare. Ang ganda niyan. Butas-butas yan. Preskong-presko isuot. May cuff, di ba? Para hindi ka pasukin ng alikabok habang nagmomotor ka. Tapos reinforce yung leg niya para hindi lumuluwag. So yun, click nyo lang yun. Nasa description din, nasa comments din. So, alam ko matagal nyo na hinihintay ito. At yung mga design dyan sa store, yung available, hindi na mauulit yan, ha? So, kapag yan naubos, magpiprint na lang kami ng ibang design. So, yun. Tingin na. The perfect bite. Maganda yung Alam mo yung kondol na minatamis? Hindi mo gusto yun, pero nakatingin ka na noon. Malutong siya Yung mga makakapal, yung mga matitigas sa labas na kondol, medyo hindi ko siya sinama. Ang pinili ko yung nasa loob. Pero may sumama na makapal sa labas, yun pala dapat yung sinasama. Hindi yung nasa loob na spongy. Kasi nandun yung lutong. Ngayon, eto, yung mga spongy, medyo mushy lang siya. Pero ang texture, nandoon sa malutong sa labas. Ang saging na saba, pagka siya ay minatamis mo, may lumalabas sa ibang arome. May ibang lumalabas sa ibang lasa. Alam mo yan, di ba? Kung parang mabahong pa, amoy saging na saba. Yan. Eto, ang katumbas nito, pre, ay minatamis na beans o garbanzos. In the sense na wala namang masyado na babago sa kanya kapag minatamis mo siya. Talagang yun lang siya, yung produce itself, tapos minatamis mo. With that said, eto, ay decente naman, makakain mo, pero wala siyang karakter. Sige ka, lalalo mo yung face the wall. Parang gulay pa rin yung test. Anok ng Kakatexture na yung kundol, hindi, ayaw mo nga nun. O ngayon mo talagang nalasa ang kundol nga. Oo, pero kasi wala siyang karakter. Tsaka yung walang tigas yung parang sinasabi mo nga. Wala yung tigas na hinahanap ko. Sa saging ko niligat, may matigas ka pa rin makakain. May texture siya ng konti. Ngayon, wala. habi nyo, nandyan yung sesame pulveron ni Chef Juday. Akin na. Dapat talaga yung matitigas sa parte yung kinikandy. Lagay natin yan. Kasi yung sesame pulveron ni Chef Juday, magic talaga, pre. Lagay ko sa likod ng tenga ni Alvin, to sarap pa rin. May kalasa siya. Kasi yung sesame pulveron ni Chef Juday, may karakter. Ngayon, anong lasa nito? Lasa tong black sesame, halo-halo. Kasi wala nga yung lasa yung kundol. Di ba? Lumabas lang yung lasa nung pulveron. Ewan ko. Ito, dismayado ako dito. Kasi bandang huli ang kundol, uulamin pa lang, gugulayan na lang namin yan, di ba? Sayang, sayang. Pero, nanalo ako sa experience. First time ko nakapagluto ng conch. Na-refresh kung paano makapagluto ng jellyfish. At marami pang iba. For the last how many years, nag-share ng alam ko. Alam mo yun, konti lang hindi naman ako ang pinakamagaling, pero may sarili pa rin naman ako experience na gusto kong i-share sa inyo. Ang nagiging problema ko sa sobrang busy dito, hindi na ako makapag-acquire ng mga panibagong skills and experiences para i-share ng panibago sa inyo. And through this challenge, blindfold challenge, ay expose ako sa mga panibagong ingredients sa otherwise hindi ko naman makakasalubong. Pero sabay natin dinidiscover. Pero naman dito sa channel natin sabay natin dinidiscover mga bagay-bagay. Kaya kadalasan may mali, kadalasan may kulang. Kasi nakikita niyo yung proseso kung paano talaga siya ginawa. Hindi kami yung parang gawa na, ang ganda-ganda, ang galing-galing ko. Hindi. Talagang pinapakita natin, may proseso talaga. Pero yun nga, sana nag-enjoy pa rin kayo mga anak. Ako, nag-enjoy ako. And kung gusto bang makaparoon ng mga ganung video, ayan, click nyo lang dyan. I love you mga inaanak.